Virgo, ang isang taong inakala mong nawala na magpakailanman ay hindi kailanman tumigil sa pagbabantay sa'yo. Mula sa malayo, patuloy pa rin silang hinahanap ka ng kanilang mga mata, patuloy na tinatawag ng kanilang puso ang iyong pangalan. Tahimik nilang pinaplano ang isang pagbabalik na maaaring baguhin ang lahat, pag-ibig, kapalaran, at ang paraan kung paano umuusad ang iyong kwento. Ito ay hindi lamang isang karaniwang mensahe, ito ay isang tanda na para lamang sa'yo. Gusto ng universo na marinig mo ang katotohanan ito ngayon. Kung mananatili ka sa akin hanggang sa katapusan ng pagbasa na ito, mauunawaan mo kung bakit sila babalik at kung paano maaaring magbago ang iyong buhay sa isang iglap. Virgo, ang mensaheng ito ay hindi isang aksidente. Kung natagpuan mo ang video na ito, nangangahulugang ginagabayan ka ng universo patungo sa katotohanang matagal nang itinago. May isang tao na tahimik na nagbabantay sa'yo, kahit na inakala mo na sila ay nakapag-move on na. Ang kanilang katahimikan ay hindi dahil nakalimutan kanila, ito ay dahil ang kanilang puso ay hindi kailanman makakalimot sa'yo. Sa ngayon, kinakalap nila ang lakas ng loob, tahimik na nagpaplano, at naghihintay ng perpektong sandali para muling pumasok sa iyong buhay. Maaaring naramdaman mo na ang kanilang enerhiya sa mga panaginip, sa biglaang alaala, o kahit sa mga hindi inaasahang palatandaan sa paligid mo. Ang pagbasa na ito ay narito upang ibunyag kung ano talaga ang nararamdaman nila, kung bakit sila nanatili sa dilim, at kung bakit mas malapit na ang kanilang pagbabalik kaysa sa inaakala mo. Manatili hanggang sa katapusan, Virgo, dahil ang aking ibabahagi ay maaaring buksan ang iyong mga mata sa isang kapalaran na hindi mo pa naisip. Ang tahimik na tagapagbantay ang kanilang nararamdaman. Virgo, sumisid tayo ng mas malalim sa puso ng taong ito na matagal nang nagbabantay sa iyo mula sa malayo. Ang kanilang nararamdaman para sa iyo ay hindi basta-basta emosyon na lilipas lang, mabigat ito. Malalim at imposibleng maibura sa kanila. Kahit na lumipas na ang panahon, kahit na ang katahimikan ay naging parang pader sa pagitan nyo, patuloy pa rin ng kanilang puso na dalhin ang iyong pangalan. Iniisip ka ng taong ito sa pinakatahimik na oras ng gabi. Kapag natutulog na ang mundo, inuulit-ulit ng kanilang isip ang bawat alaala, bawat salita, bawat haplos na minsang inyong pinagsaluhan. Parang ang kanilang espiritu ay nakatali sa iyo, hindi makakatakas kahit na sinubukan nila. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy ka pa rin nilang hinahanap sa mga lugar na hindi mo na pinupuntahan. Iyon ang dahilan kung bakit bumibilis ang tibok ng kanilang puso sa tuwing binabanggit ang iyong pangalan, kahit na sa simpleng paraan lang. Ang kanilang nararamdaman ay nakaugat sa pananabik at panghihinayang. Nanghihinayang sila sa mga desisyon na nagpalayo sa kanila sayo. Nanghihinayang sila sa pride na pumigil sa kanila na lumapit. At sa kabila ng lahat ng panghihinayang na yon, may apoy pa rin ng pag-ibig na tumatangging mamatay. Virgo, ang apoy na ito ay matagal nang nakatago, pero hindi kailanman nawala. Maaaring hindi mo namamalayan, pero tahimik ka nilang sinusubaybayan sa iyong paglalakbay. Siguro sinusuri nila ang iyong social media nang hindi mo alam. Siguro nagtatanong sila tungkol sa iyo sa pamamagitan ng mga kaibigan. O baka tahimik lang silang nakaupo, dala ka sa kanilang mga dasal. Paano man nila ito gawin, malinaw ang katotohanan, konektado pa rin sila sa iyo. Ang kanilang puso ay balisa dahil alam nitong sa iyo ito kabilang. At narito ang mas malalim na katotohanan, pakiramdam nila ay hindi pa tapos ang lahat. Ang iyong kwento kasama nila ay hindi kailanman tunay na nagsara. Ang pagtatapos niyo noon ay hindi kasiyasya, hindi kumpleto. Kaya nananatili ang kanilang espiritu sa paligid mo, tumatangging bumitaw. Ito ay hindi lamang simpleng pangungulila sa isang tao, ito ay isang talinang kaluluwa, isang espiritual na koneksyon na ayaw masira. Isipin mo, Virgo, naramdaman mo na ba ang kanilang enerhiya na biglang dumampi sa iyong buhay? Siguro nagising ka mula sa panaginip kung saan sila lumitaw. Siguro biglang narinig mo ang isang kanta na nagpapaalala sa kanila. Siguro nakaramdam ka ng alon ng kalungkutan o init na hindi sa'yo, kundi sa kanila. Ito ay hindi mga pagkakataon lamang. Ito ang mga bulong ng kanilang nararamdaman na umaabot sa'yo sa kabila ng distansya. Tahimik ang kanilang pag-ibig para sa'yo, pero malakas ito. Hindi ito malakas dahil natatakot silang ma-reject. Hindi ito halata dahil ayaw nilang guluhin ang iyong kapayapaan. Pero huwag kang magkamali, Virgo, hindi tumigil ang kanilang puso sa pagtibok para sa'yo. Bawat desisyon nila, bawat hakbang, sa isang paraan ay umiikot pabalik sa pag-isip sa'yo. Sa ngayon, sila ay nahahati sa pagitan ng takot at pagnanasa.
Takot na hindi mo na sila nais. Takot na lumipas na ang sobrang tagal ng panahon. Takot na nakapag-move on ka na sa buhay kung saan hindi na sila kasya. Pero kasabay ng takot na yon ay mas malakas na pagnanasa, ang pagnanais na bumalik, paghilumin ang nabasag, at patunayan na buhay pa rin ang kanilang pag-ibig. Ito ay isang labanan sa loob nila araw-araw. Isang sandali, sinasabi nila sa kanilang sarili na kalimutan ka, magpatuloy at huwag nang lumingon. Sa susunod na sandali, nalunod sila sa alaala, nararamdaman ang iyong pagkawala na parang bukas na sugat. Ang paghihila at pagtulak na ito ang nagpapanatili sa kanila na balisa. Ang labanan sa loob na ito ang nagpapanatiling nakatuon ang kanilang mga mata sa iyo mula sa malayo. Virgo, ang kanilang nararamdaman ay hindi lamang tungkol sa pangungulila sa iyo. Ito ay tungkol sa pagkakaalam na ang buhay ng wala ka ay pakiramdam ay walang laman. Maaaring sinubukan ka nilang palitan, pero walang sinuman ang makakapalit sa iyo. Maaaring umiti sila sa harap ng iba, pero sa loob, ang kanilang puso ay patuloy na umiiyak para sa iyo. Maaaring nanatili silang tahimik, pero ang kanilang kaluluwa ay buong oras na sumisigaw ng iyong pangalan. Kaya nagbabantay sila. Naghihintay sila. Dala nila ang malalim na pananabik na ito bawat araw. Dahil sa kanilang puso, hindi ka lamang isa pang kabanata sa kanilang buhay, ikaw ang aklat na nais nilang balikan, ang kwentong nais nilang tapusin, ang pag-ibig na nais nilang ipaglaban muli. Manatili ka sa akin, Virgo, dahil sa susunod na bahagi ay malalaman natin kung bakit nila pinanatili ang distansya mula sa iyo, at kung bakit, sa kabila ng katahimikan, nakasulat na sa mga bituin ang kanilang pagbabalik. Ang dahilan ng kanilang distansya. Virgo, ngayon na naipakita na natin ang lalim ng kanilang nararamdaman, harapin natin ang mas mahirap na katotohanan, bakit nila pinanatili ang distansya mula sa iyo. Bakit nila pinili ang katahimikan habang ang kanilang puso ay sumisigaw para sa iyong presensya? Bakit sila yumuko sa tabi sa halip na mas mahigpit na yakapin ka? Hindi simple ang mga sagot, ngunit ipinapakita nito ang komplikado ng pag-ibig, takot, at kapalaran. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang takot sa pagiging bukas. Ang taong ito ay nagmahal sa iyo ng mas malalim kaysa sa inaasahan nila, at ang pagmamahal na yon ay kinatatakutan nila. Para sa ilang tao, mas mahirap ang maging bukas kaysa sa anumang bagay, dahil nangangahulugan ito ng pagbubukas ng sugat, kawalan ng kapanatagan, at kahinaan. Nang sila ay kasama mo, Virgo, naramdaman nila na nakikita sila sa paraang hindi pa nila naranasan. Nabasag mo ang mga bahagi ng kanilang kaluluwa na matagal nilang itinago sa mundo. At habang maganda ang koneksyon na yon, ito rin ay nakakatakot sa kanila. Sa halip na yakapin ito, umatras sila. Isa pang dahilan ay nasa tamang panahon at mga pangyayari. Madalas turuan tayo ng universo na kahit ang dalawang kaluluwa ay nakalaan para sa isa't isa, ang timing ang pinakamalaking hadlang. Siguro hindi pa sila handa. Siguro magulo ang kanilang buhay, mga responsibilidad, pinansyal na suliranin o mga sugat mula sa nakaraan. Sa kanilang isip, maaaring iniisip nila na ang paglayo sa iyo ay proteksyon laban sa kanilang unos. Pinaniwala nila ang sarili na kailangan nilang umatras hanggang handa na silang ibigay sa iyo ang katatagan at pag-ibig na nararapat sa iyo. Ginampanan din ng pride ang bahagi nito. Virgo, gaano man sila nagmahal sa iyo, ang kanilang pride ay naging pader. Mga pagtatalo, hindi pagkakaintindihan, o mga salitang hindi nasabi ang nagdulot ng bitak sa pagitan nyo. Sa halip na ibaba ang kanilang guard, sa halip na humingi ng tawad o lumapit, pinili nila ang katahimikan. At bawat araw na lumipas, mas nahirapan silang punan ang katahimikan. Mas madali silang magbantay mula sa malayo, kaysa harapin ang takot sa pagtanggi. Para sa ilan, ang distansya ay tungkol din sa hindi pa tapos na paggaling. Dinala nila ang mga sugat na walang kinalaman sa iyo, sugat mula sa nakaraang relasyon, mula sa pagkabata, mula sa mga kabiguan na inihagis ng buhay. Ang mga sugat na ito ang nagpatanong sa kanila kung karapat-dapat ba talaga silang mahalin, kung kaya ba nilang ibigay sa iyo ang kailangan mo. Sa pamamagitan ng paglayo, inisip nilang inililigtas kanila mula sa kanilang pagkabasag. Ngunit hindi nila napagtanto na sa paggawa nito, nakalikha sila ng ibang uri ng sakit, ang sakit ng kawalan. Ipinapakita rin ng astrology ang isang mahalagang bagay dito. Sa panahon na umatras sila, ipinapakita ng mga bituin ang mga planetary shifts na nagdulot ng kaguluhan sa relasyon. Retrogrades, magkakasalungat na enerhiya, at mga aral ng kosmos ang naglaro. Ang distansya ay hindi lamang personal, Virgo, ito rin ay espiritual.
Tinuturuan kayo ng universo ng pasensya, tibay, at lakas upang magmahal kahit sa katahimikan. Ang kanilang pag-urong ay hindi katapusan, ito ay isang pahinga na nakasulat sa mga bituin. At gayunpaman, Virgo, ang pinakamakapangyarihang dahilan ay ito, hindi nila kailanman tuluyang tumigil sa pagmamahal sayo. Ang kanilang katahimikan ay hindi pagtanggi, ito ay paghahanda. Nanatili silang malayo dahil sinusubukan nilang alamin kung paano bumalik nang hindi ka muling bibigo. Nais nilang tipunin ang lakas, linawin ang isip, at buuin ang tapang upang kapag bumalik sila sa iyong buhay, hindi ito kalahating puso lang, kundi buong puso nila. Isipin mo ito, minsan pinapayagan ng universo ang paghihiwalay, hindi upang sirain ang ugnayan, kundi upang palakasin ito. Minsan ang distansya ay parang lupa kung saan natututo ang pag-ibig na mag-ugat ng mas malalim. Ganito ang nangyari dito. Ang kanilang pagkawala ay hindi pag-abandona, ito ay pagbabago. Virgo, masakit ang distansya. Iniwan ka nito na may mga tanong, pangamba, at gabi na hindi makatulog. Pero sa kanilang panig, hindi rin ito naging madali. Bawat araw ng katahimikan ay mabigat sa kanilang espiritu. Bawat sandali na magkalayo ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang nawala. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng oras na ito, napagtanto nila na ang espasyo sa pagitan nyo ay hindi kailanman dapat na permanente. Ito ay isang aral, isa na nagdadala sa kanila pabalik sa iyo ng mas malakas, mas matalino, at mas determinado kaysa dati. Manatili ka sa akin, Virgo, dahil sa susunod na bahagi ay ilalantad natin ang mga palatandaan na ang kanilang pagbabalik ay nasa proseso na. Maaaring nararanasan mo na ang mga senyales na ito nang hindi mo namamalayan. At kapag napansin mo na ang mga ito, makikita mo ng malinaw na inihanda ng universo kayong dalawa para sa sandaling ito mula pa sa simula. Signs they're planning their return. Virgo, ngayon dumating na ang bahagi na matagal mo nang hinihintay. Paano mo malalaman na sila ay naghahanda ng bumalik? Paano mo makikilala ang mga banayad na palatandaan na ang universo at ang kanilang sariling puso ay nagtutulak na silang muling lumapit sa iyo? Ang katotohanan, ang enerhiya ng kanilang pagbabalik ay gumagalaw na, at kung titignan mo ng mabuti, makikita mo na ang mga senyales ay unti-unting lumilitaw sa paligid mo. Ang unang palatandaan ay nasa iyong mga panaginip. Obserbahan mo ito, Virgo. Kung lumilitaw sila sa iyong mga panaginip ng higit sa isang beses, lalo na sa mga panaginip kung saan sinusubukan nilang kausapin ka, yakapin ka, o abutin ka, hindi ito aksidente. Ang mga panaginip ay madalas na paraan ng kaluluwa upang makipag-ugnayan kapag ang mga salita ay hindi sapat. Ang kanilang espiritu ay abot na sa iyo, at ang iyong subconscious ay tumatanggap ng mensahe. Mas malinaw at mas buhay ang panaginip, mas malapit na silang bumalik sa iyong realidad. Ang pangalawang palatandaan ay lumilitaw sa mga synchronicities. Napapansin mo ba ang paulit-ulit na mga numero tulad ng 111, 200, 222, 333, o maging ang makapangyarihang 777 at 888? Ang mga angel numbers na ito ay hindi lamang basta-basta. Ito ay paraan ng universo upang kumpirmahin na may pagbabago na paparating. Para sa maraming Virgo, ang makita ang 111 o 11 oras 11 minuto ay malinaw na mensahe na may bagong simula sa pag-ibig na nagaganap. Ang mga numerong ito ay parang cosmic signals, paalala na ang taong iniisip ka ay inaayos ang kanilang hakbang upang umayon sa iyo. Ang pangatlong palatandaan ay dumadaan sa musika at mga mensahe. Napapansin mo ba ang biglaang pag-play ng mga kanta na nagpapaalala sa kanila? O marahil may linyang lumalabas sa eksaktong sandali na iniisip mo sila? Hindi ito pagkakapatong lang, Virgo. Madalas gamitin ng universo ang musika bilang tagapaghatid ng pag-ibig. Ito ay kanilang enerhiya na pinagsasama sa iyo, ang kanilang pananabik na umaalingaw-ngaw sa mga kantang naririnig mo. At minsan, ang mga kantang ito ay magpapakita mismo ng kanilang nararamdaman na hindi nila masabi ng malakas. Isa pang palatandaan ay ang biglaang paglitaw ng kanilang pangalan. Marahil narinig mo ang kanilang pangalan sa hindi inaasahang pagkakataon. Marahil nakita mo ito na nakasulat sa mga lugar na hindi mo inaasahan. O baka ang mga taong nasa paligid mo ay naaalala silang banggitin sa pag-uusap kahit hindi mo hinihingi. Ito ay isang makapangyarihang senyales, Virgo. Kapag patuloy na inilalapit ng universo ang kanilang pangalan sa iyong paningin at pandinig, ibig sabihin, ang kanilang enerhiya ay umiikot na pabalik sa iyong buhay. Ang ikalimang palatandaan ay nasa iyong intuition.
Virgo, may kakayahan ka na maramdaman ang enerhiya ng mas malalim kaysa sa karamihan. Nararamdaman mo ba ang kakaibang hilot, parang may nag-iisip sa'yo kahit mag-isa ka? Ang biglaang init sa dibdib, ang biglaang alon ng emosyon na walang paliwanag. Ito ang kanilang enerhiya na dumadaan sa'yo. Ang kanilang iniisip sa'yo ay napakalakas na umaabot sa distansya, hinihila ang hindi nakikitang sinulid na nag-ugnay sa inyong mga kaluluwa. Mayroon ding palatandaan sa social media. Kahit hindi ka nila direktang kinakausap, maaaring pinapanood nila ang iyong stories, nagla-like sa lumang larawan, o nagpo-post ng mga bagay na may lihim na mensahe para sa'yo. Minsan, maaaring wala silang interaksyon, pero mararamdaman mo ang kanilang tahimik na presensya. Mapapansin mo ang kakaibang pattern, lumilitaw sila ng sapat para maramdaman mo, ngunit hindi sapat para makalimutan mo sila. Ito ang kanilang paraan ng pananatiling konektado habang naghahanda para sa mas malaking bagay. Isa sa pinakamalakas na palatandaan ay kapag patuloy na pinaalalahanan ka ng universo tungkol sa nakaraan. Marahil bumabalik ka sa mga lugar na dati ninyong pinuntahan. Marahil biglang lumilitaw ang mga lumang regalo o bagay na mayroon sila. Hindi ito para asarin ka, ito ay paghahanda. Ang nakaraan ay muling lumilitaw dahil ito ay muling makakaugnay sa iyong kasalukuyan. Hindi sinasayang ng universo ang mga palatandaan, kapag lumalakas ang alaala, ibig sabihin ay lumalapit na ang kanilang enerhiya. Maaaring mapansin mo rin ang pagbabago sa iyong sariling damdamin. Biglaang bumabalot ang lungkot, pananabik, o kahit excitement. Maaaring hindi ito sa iyo mismo, maaaring sa kanila. Dahil kapag malalim ang koneksyon ng dalawang kaluluwa, ang damdamin ay tumatawid sa distansya. Ang kanilang nararamdaman minsan ay dala mo rin. Isa pa itong palatandaan na sila ay naghahanda ng bumalik dahil ang kanilang emosyon ay sumasalin sa iyong enerhiya. Astrologically, nakasulat din sa mga bituin ang pagbabalik na ito. Ang paggalaw ng mga planeta ay nagbabago sa paraan na pabor sa muling pagkikita at pangalawang pagkakataon. Madalas na dumarating ang retrogrades upang ibalik ang nakaraan, hindi para saktan tayo, kundi para bigyan ng closure, paggaling o bagong simula. Virgo, kapag napapansin mo na sa panahon ng retrograde bigla kang nakakatanggap ng mensahe mula sa lumang kaibigan, ex, o koneksyon mula sa nakaraan, intindihin mo na ito ay pag-abre ng universo ng pinto. At sa iyong kaso, ang isa na nagmamasid mula sa malayo ay nakatayo na sa harap ng pintuan. At sa huli, ang pinakamalaking palatandaan ay ang banal na timing na umaayon sa iyo. Mararamdaman mo na ang lahat sa iyong buhay ay biglang nagiging malinaw. Ang mga tanong na dati ay magulo ngayon ay may sagot na. Ang mga oportunidad ay nagbubukas. Ang iyong espiritu ay parang naghahanda para sa isang bagay. Ang paghahandang ito ay hindi random, ito ay ang iyong kaluluwa na handa nang tanggapin sila muli. Virgo, ang mga palatandaang ito ay hindi aksidente. Ito ay kumpirmasyon. Ito ay malumanay na paalala na ang pag-ibig ay hindi pa natatapos ang kwento sa iyo. Bawat panaginip, bawat kanta, bawat numero, bawat bigla ang alaala ay ang universo na bumubulong, babalik sila. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi ay tatalakayin natin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng kanilang pagbabalik para sa iyo. Ito ba ay pagkakataon para muling isilang ang pag-ibig? Ito ba ay sandali ng paggaling at pagtatapos? O ito ba ang pintuan sa isang pagbabago na hindi mo inaasahan? Sabay nating tuklasin ang katotohanan iyon. What this return means for Virgo. Virgo, ngayon na nakita mo na ang mga palatandaan ng kanilang pagbabalik, halina't lumalim tayo sa kahulugan nito. Dahil ang katotohanan, ang kanilang pagbabalik ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao na muling nagtatagpo. Ito ay tungkol sa tadhana, mga aral, paggaling at pagbabago. Hindi pinapayagan ng universo na bumalik ang mga tao sa ating buhay kung walang mas malalim na layunin. Para sa iyo, Virgo, ang pagbabalik na ito ay maaaring mga hulugan ng muling pagsilang ng pag-ibig. Dinala ka ng taong ito sa kanilang puso kahit malayo at tahimik. Ang kanilang pananabik, ang kanilang mga gabing walang tulog, ang tahimik nilang pagmamasid, lahat ng ito ay naghahanda sa kanila para sa isang bagay, upang humarap sa iyo ng may pusong handa ng mahalin ka ng buong buo. Kung nararamdaman mo rin ang pareho, ang kanilang pagbabalik ay maaaring magbukas ng pintuan sa isang kwento ng pag-ibig na mas matatag, mas matalino, at mas malalim kaysa dati. Isang pangalawang pagkakataon, hindi para ulitin ang nakaraan, kundi para likhain ang isang kinabukasan na iginagalang ang ugnayang pinagsaluhan nyo.
Ngunit ang pagbabalik na ito ay maaari ring mga hulugan ng paggaling at pagtatapos. Minsan, ang pag-ibig na naiwan ng hindi tapos ay bumabalik hindi upang manatili magpakailanman, kundi upang maghatid ng mga kasagutan. Ang kanilang presensya ay maaaring magbigay sa iyo ng kaliwanagan na hindi mo natanggap noon. Ang mga paghingi ng tawad na karapat-dapat sa iyo, ang katotohanang hinahanap mo, ang pagtatapos na magpapalaya sa iyong espiritu. Virgo, kahit na ang pagbabalik na ito ay hindi humantong sa panghabang buhay na pagsasama, maaari itong maging sandali na tuluyang magpapagaling sa iyong puso at magbibigay daan upang pumasok sa bagong pag-ibig ng may kalayaan. Ang kahulugan ng kanilang pagbabalik ay nakasalalay din sa iyong panloob na paglago. Hindi ka na ang parehong Virgo noon. Mas malakas ka, mas matalino, mas malaya. Ngayon ay alam mo na ang iyong halaga sa paraan na maaaring hindi mo pa naramdaman noon. Ang kanilang pagbabalik ay salamin, nagpapakita kung gaano ka nakalayo, gaano ka nakagaling, at gaano kapangyarihan ang iyong espiritu. Kung tatanggapin mo man sila o pipiliin lumayo, ang pagbabalik mismo ay patunay na hindi ka na ang iniwan, ikaw na ang may kapangyarihan sa pagpili. Astrologically, may malalim na kahulugan din ang pagbabalik na ito. Ipinapakita ng mga bituin na kapag may bumabalik sa panahon ng partikular na cosmic alignments, hindi ito aksidente. Ito ay dahil parehong kaluluwa ay umabot na sa bagong siklo. Virgo, ipinapahiwatig ng enerhiya na ang pagbabalik na ito ay para sa pagbabago. Maaari nitong gawing matatag at hindi masisira ang ugnayan, o baguhin ka upang maging mas malakas at gising na bersyon ng iyong sarili. Sa parehong kaso, ikaw ay panalo. Sa espiritual na aspeto, ang pagbabalik na ito ay tungkol din sa hindi pa natatapos na mga kontrata. Sa paningin ng kaluluwa, ikaw at ang taong ito ay gumawa ng kasunduan bago nagsimula ang buhay na ito upang magtagpo, kumonekta, at matuto. Nang nagwakas ang nakaraan, hindi dahil nasira ang kontrata, kundi dahil hindi pa natapos ang aral. Ang kanilang pagbabalik ay paraan ng universo na sabihin, may natitirang dapat gawin sa pagitan nyo. Ang tanong, Virgo, ay, ano ang pipiliin mo ngayon? Isa pang makapangyarihang kahulugan ng kanilang pagbabalik ay ang pagpapatawad. Pagpapatawad para sa kanila, pagpapatawad para sa iyong sarili. Dahil minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng pag-usad ay ang pakakawalan ng bigat ng nakaraan. Ang kanilang pagbabalik ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataon na harapin sila, sabihing mga salitang naiwan noon, at bitawan ang sakit na napasan ng matagal. Ang pagpapatawad na ito ay hindi nangangahulugang makakalimot ka, nangangahulugan lamang ito ng pagpapalaya sa puso upang muling mahalin ng buong puso, maging kasama man sila o sa bago. Virgo, intindihin mo ito, ang kanilang pagbabalik ay hindi tanda ng kahinaan, at hindi rin ito tungkol sa desperasyon. Ito ay tungkol sa banal na timing. Ito ay tungkol sa universo na muling inayos ang inyong mga landas upang parehong maipasyan nyo ang katotohanan ng inyong koneksyon. Pipiliin mo bang muling buuin ang pag-ibig sa matibay na pundasyon? O pipiliin mo bang dalhin ang mga aral, isara ang kabanata, at hakbangin ang mga bagong biyaya? Nasa sayo ang kapangyarihan. Ang tunay na kahulugan ng pagbabalik na ito ay pagbabago at transformasyon. Kahit na humantong man ito sa pag-ibig, pagtatapos, paggaling, o kalayaan, babaguhin nito ang iyong kwento sa paraan na hindi mo pa maiisip. Ang universo ay ibinibigay sa iyo ang sandaling ito bilang regalo, hindi upang lituhin ka, kundi upang bigyan ka ng kapangyarihan. Ang kanilang pagbabalik ay hindi katapusan, Virgo, ito ay ang turning point. Manatili ka sa akin, dahil sa huling bahagi, tatalakayin natin ang mensahe na nais iparating ng universo habang umuusad ang kabanatang ito, at kung paano ka makakagalaw pasulong ng may kaliwanagan, lakas, at pag-asa, anuman ang pipiliin mo. Here's your Filipino converted version of your text while keeping the tone, flow, and emotional depth intact. Virgo, kung narating mo na ang puntong ito sa pagbasa, ibig sabihin handa na ang iyong kaluluwa na tanggapin ang mensaheng ito. Wala ni isang bagay na nangyayari ng aksidente, nakatakda kang marinig ito ngayon, sa eksaktong sandaling ito, dahil dala ng iyong puso ang mga tanong na tanging universo lamang ang makasasagot. Ngayon alam mo na. Pinagmamasdan ka nila. Hindi sila tumigil sa pagpapahalaga sa iyo. Plano nilang bumalik at hindi lamang damdamin ang gumagabay sa kanila, kundi ang tadhana. Ngunit ngayon, Virgo, nasa sayo na ang kapangyarihan. Ano ang gagawin mo kapag sila'y bumalik? Bubuksan mo ba ang pinto ng may pag-ibig, o pipiliin mo bang lumakad mag-isa, mas malakas, mas matalino, mas malaya? Walang maling sagot dito.
Ang katotohanan, ang iyong paglalakbay ay nagbago na sayo. Ang kanilang pagbabalik ay isa lamang bahagi ng iyong kwento, hindi ang buong aklat. Kaya ngayong araw, huminga ka ng malalim. Magtiwala sa iyong intuition. Magtiwala sa mga palatandaan. At higit sa lahat, magtiwala sa iyong sarili. Kung naramdaman mo na ang pagbasa na ito ay tumama sa iyong puso, huwag umalis ng tahimik. Gusto kong magkomento ka sa ibaba. I trust the universe and welcome clarity. Punuin natin ang espasyong ito ng paggaling, pag-asa, at kapangyarihan ng puso ng mga Virgo na nagigising sa kanilang katotohanan. At kung hindi mo pa nagagawa, siguraduhin nakasubscribe ka, dahil ang mga mensahe na darating sa susunod na mga araw ay maaaring magdala pa ng liwanag sa iyong landas. Hindi pa tapos ang iyong kwento sa katunayan, nagsisimula itong muli. Binabantayan ka ng universo. At ganoon din ng isang tao. Kung gusto mo, maaari rin kitang tulungan gumawa ng pin comment na emotionally engaging para sa Filipino audience na pwede mong i-post sa ilalim ng video. Gusto mo ba gawin natin yon ngayon?